Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH kapalit ni Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos tanggapin ng Pangulo ang courtesy resignation ni Bonoan. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Formal nang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitaw ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan epektibo September 1, 2025. Sa kanyang liham, ipinaabot ni Bonoan ang buong suporta sa panawagan ng Pangulo para sa accountability, transparency at reforma sa loob ng kagawaran. Bilang kapalit, hinirang ng Pangulo si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Inatasan siya na magsagawa ng komprehensibong organizational sweep upang matiyak na ang pondo ng bayan ay nakalaan lamang sa mga proyektong pang-imprastruktura na tunay na nakikinabang at nagpoprotekta sa mamamayang Pilipino. Upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng Department of Transportation, itinalaga rin ng Pangulo si Attorney Giovanni Lopez bilang acting secretary. Si Lopez ay nanumpa bilang Undersecretary for Administration, Finance and Procurement noong February 2025 at dati nang nagsilbing Chief of Staff sa Office of the Secretary. Kabilang sa kanyang mga nasakupan ang mahalagang proyekto sa railway, aviation at maritime infrastructure. Bilang pansamantalang pinuno ng Department of Transportation, sisiguruhin ni Lopez ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga inisyatibang nasimulan sa ilalim ni Secretary Dizon, partikular sa modernisasyon ng transportation, kaligtasan ng mga commuter, at epesyenteng implementasyon ng mga proyekto. Kasabay nito, bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission to investigate flood control anomalies na magsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga proyekto, tukuyin ang mga irregularidad at magrekomenda ng kaukulang hakbang para sa pananagutan. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na pahayag ng administrasyon sa pagpapatupad ng malinis na pamahalaan, matatag na institusyon at tapat na serbisyo publiko sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.